Good morning mga kaibigan. Today is February 7 mga kaibigan. February 7 na po mga kaibigan. At dito ay ating i-recall, ating i-rate kahapon yung ating napuntahan yung fuel oil mga kaibigan. Fuel oil. Inedit ko, binago ko yung aking vlogs para sa inyo para maiwasan natin maka-offensive ang mga gas stations mga kaibigan. Pinakikita ko dito sa larawan, nakikita nyo dito ang screenshot, ang photo ng aking resibo galing sa fuel, sa clean fuel. Kung papansin niyo, ito sa kanyang resibo, sa kanilang resibo, hindi pala kanya sa kanilang resibo, ito, makikita nyo itong portion na yan. Ito ang passcode mga kaibigan. So every time na magagasolina ka sa clean fuel ay mayroon kang resibo. Of course, nag-i-issue talaga ng resibo yan. Hindi katulad sa iba na hindi nag-i-issue ng resibo. Ito katulad ng malalaking gas stations like Petron, Shell, Unioil at iba pa, hindi ko na mapangalanan, nag-i-issue yan ng resibo. At dito ang pagkakaiba nila sa clean fuel, the receipt coming from cashier is coming with passcode ng seller. Okay mga kaibigan, ngayon balikan natin yung kahapon. Ito, ayan, makikita nyo naman sa tag natin, napansin yata ako ng isang crew kaya medyo napabiro siya, nagbiro, akala niya nagbablog tayo. Ayan mga kaibigan, okay, so makita nyo naman malinis as usual sa common na mga gas stations. Ayan, kompleto ito, parang Shell. So lahat meron sila, hindi lang ganun kabongga tulad ng Shell, pero okay ang kanilang facility mga kaibigan. Ayan, so ang CR po nito ay air conditioned, para ka na sa hotel pag ikaw ay pumasok dito sa kanilang comfort room. Halos lahat naman ng comfort rooms nila, maski doon sa Cubao, talaga namang malamig mga kaibigan. Parang ito yung kanilang market para bumalik ka sa kanilang gas stations. Talagang pinangako yata nila na talagang malinis ang kanilang palikuran, kasi with the advent of present condition na kung saan ay nireject sa pangkalahatan ng mga League of Mayors ang ginawang kabutihan ng yumaong Bayani Fernando. Mga kaibigan, kung naalala ninyo, ang butihing mayor na si Bayani Fernando ng Marikina, nung sa kapanahonan niya na siya ang MMDA, napakaraming batikos sa panahon ni Macapagal Gloria Arroyo, GMA, ang dating presidenteng Gloria Macapagal Arroyo. Sa kanyang kapanahonan, napakaraming bumabatikos sa MMDA chairman na si Mr. Bayani Fernando mga kaibigan. Binabatikos siya dahil sa kanyang pinauusong ihian along EDSA at sa iba pang malalaking mga government route, mga main route na kung minsan ay inaabot tayo ng matinding traffic at wala tayong maihian. Ngayon, ang ayaw ni Mayor Fernando ay para tayong mga aso na nagkikiriwan iba-ibang mga lugar mga kaibigan. So naisip niya, dahil malinis nga itong tao na ito, ayaw niya ng mga kabastusan, so gumawa siya ng paraan para maibsan yung problema ng mga kababayan natin
So makakita ka ng mga panahong yon ng mga locations na kulay pink na ihian, mga kaibigan. So hindi mo kailangan ng gas stations, maraming ihian ng panahon niya. Ang problema sa ating tinatawag na demokratikong sistema ng gobyerno natin na minana natin na gobyerno na ipinamana ng Amerika, mga kaibigan, ipinamana ng malulupig na bansa. Ito ang ating gobyerno. Kapag nagpalit, maski ikaw ay mabuti dahil inabot ka ng termino, sobrang talino ng mga nauna sa atin, ay naglagay ng mga termino ng panunungkulan. So kahit mabuti ka, pag inabot ka ng termino, lalayas ka talaga, iiwanan mo yung posisyon mo. Yan ang bad side ng gobyernong ito, ang sistema ng gobyernong ito. Walang continuity. Siyempre tao tayo, iba-iba ang ating mindset, iba-iba ang ating ugali, pananaw at misyon sa buhay. Iba-iba ho ang katangian ng mga leader. Kaya pag nakakuha ka ng isang leader na maayos, tsamba yon, dapat mag-enjoy na tayo dahil meron tayong ganong klaseng leader. Pero dahil yun nga, dahil sa ganitong sistema na ating inadapt mula sa mga manlulupig, you have to step down para give way naman sa others na ang mga pumalit malamang palpak, mga kaibigan. Hanggang sa ngayon, ang kanyang ipinausong pink, yung mga guhit sa mga kalsada, ayan, ay hanggang ngayon ay natutupad nila. Nakita nila nung wala na siya, nakita nila yung kanyang mabuting mga gawa na dapat naman talaga i-adapt, katulad nung mga overpass na ginawa niya sa EDSA, mga kaibigan. Dati magulo dyan. Siyempre, nalugi man yung iba na tinamaan ng overpass, ay nakabuti naman sa pangkalahatang mga tao na dumadaan dyan sa mga intersections na pauso yung mga tulay, at inadapt na rin ng mga gobyerno pang sumunod. Kaya papansinin nyo, kung pagkakausapin nyo yung mga nauna sa inyo, yung mga matatanda sa inyo, wala hong ganyan dati. Marami hong magulo bago dumating si Bayani Fernando, at nang siya ay dumating, si Mayor Bayani Fernando, BF, yun, umayos yung mga bahagi ng EDSA, nilagyan ng mga bakod, maayos. At ang hindi lang maganda, mga kaibigan, ni-reject ng mga sumunod na mga nanungkulan ang mga ihian na inilagay ng dating MMDA chairman. Katulad ng ginawa halimbawa ni Leto Atienza, pinaganda niya ang Rojas Boulevard. Pag upo naman ng Mayor Lim, pinagigiba lahat ng ginawang kabutihan, kalinisan ni Mayor Atienza. Hindi niya naisip na kung negatibo man yun, sana hindi na lang niya giniba. Kung ayaw niya nang may kantahan doon sa Rojas Boulevard, sana hindi na lang niya giniba dahil pera ng taong bayan ang ginamit doon. Malinis ho nung panahong yon, ginawang masayang lugar yung Rojas Boulevard kasi ginawang night event. Kaya lang sinira ni Mayor Alfredo Lim. Nagbago na ho, hindi na yun yung Lim na katulad nung naunang Lim. Kaya siya binuto ng tao dahil meron siyang accomplishment nung mga nakaraan at mabuti siyang pulis. Kaya siya ulit binoto. Pero hindi ni-expect ng tao na sisirain niya yung mga itinayo ni Leto Atienza. Ganyan po ang hindi maganda sa gobyerno natin. Kahit mabuting ginagawa mo, pag masama ang loob sa iyo o kaaway mo sa partido, hindi magkapartido yung pumalit sa iyo, ay masisira yung proyekto. Walang continuity, mga kaibigan. Eto ngayon, mga kaibigan, ang kalagayan natin, walang ihian, so tayo ay nagre-rely na lang sa mga gas stations para makaihi. Minsan pag hindi ko na rin kaya, kung saan-saan na lang, wala kasi hindi naman pwedeng hindi tayo umihi, hindi tayo madidisgrasya, mga kaibigan. Mau-hospital ho tayo niyan pag hindi tayo nakaihi ng maayos. So kung hindi mall, yan, ganito, mga gas stations. Kasi mga kaibigan, kung ikaw ay may prinsipyong tao, nakakahiya naman pupunta ka sa kainan ng Jollibee at McDonald para lang dumumi
Hindi po dumihan yun eh. Kainan ho ang purpose ng mga yun. Hindi ho nararapat kung may ugaling Pinoy ka, makatao, marangal, ay hindi ka dapat pupunta lang doon para ang purpose mo ay gumawa ng ganun. Doon dumumi. Hindi ho dumihan yun, kainan yun. Kaya lang ho naglagay ng palikuran doon dahil may mga taong kapag kumain ay magbabawas. Tama lang po yan. Dapat talaga meron. Pero hindi para ikaw, tayo, na hindi naman customer ng mga oras na yan, pupunta tayo doon para dumumi. Hindi ho kasi talaga dumihan yon. Para lang ho yun sa mga kumakain, mga kaibigan. At iniiwasan natin talaga na dumumi dyan dahil kainan ho yan, mga kaibigan. Hindi ho masagwa po kahit sa inyong sariling pagtingin. Masagwa po talaga. Kaya lang po, wala namang nagninegosyo sa atin na magtayo ng mga paid comfort room sa iba't ibang mga lugar. Wala po yan. Walang nagninegosyo ng ganyan. Siguro po pag medyo kumita tayo ng malaki, yan ang gagawin kong unang negosyo ko. Pay CR. And yan, nabigyan ko na kayong clue sa mga hindi pa nakakaisip ng negosyo. Isa sa mga patok na negosyo ay clean CR with shower and toilet, diba? Paid shower and toilet. Hindi ko lang parang i-pronounce yan, mga kaibigan, kayo nang bahala. Palikuran po yan, paid pay CR and shower rooms. Yan, mga kaibigan, patok yan sa Metro Manila, lalo pag mainit. Sa mga, lalo na sa katulad namin ngayon, ng mga riders, minsan hindi nakakauwi. Lalo naman kung meron pang quick washing venue na yung suot mo, paglabas mo, yun pa rin, pero malinis na. Mga ganyan, mga kaibigan, magandang mga negosyo na pwedeng gawin. Kasi ngayon, mga kaibigan, back to the main topic. Dito, pinasok natin yung clean oil mismo. Lagi ko naman pinapasok yan. So, ito, pasok ko sa loob, tapos kong mag-CR din. May nakita ko naghuhugas, todo kumakapahugas, wagas eh. Yung pala, meron naman siyang baon sabon, pero bagamat may baon siya, yung lalaki na yun, ay itong lababo ng kanilang CR sa loob, talagang may sariling sabon, mga kaibigan. May sariling sabon. So wala kang worry kung naiwanan mo yung sabon, magugas ka ng kamay. Nandyan, makasanitize mo yung kamay mo. At malakas ang tubig, ha? Malakas, maayos, malinis. Yan, mga kaibigan, ng clean fuel. Katulad din ng uni oil, malinis din, maayos. Pero ang uni oil hindi aircon. Ang ating champion sa gas station tong Shell, mga kaibigan, halos perfect yan. Na outclass lang siya ni clean oil dahil mayroon itong air conditioned CR, halos lahat, at may passcode. Sa Shell hindi ho ganon. Ang Shell, konti lang ang kanilang may aircon na CR. Pero malinis po, hindi man aircon, napakalinis. Ngayon, kapag ikaw ay halimbawa gusto mag-CR sa ibang mga high-end na Shell stations, meron ho yan, kung tawagin sariling store nila, sariling convenience store. Yung click, kung di ako nagkakamali, click yan, papasok ka lang doon sa loob ng convenience store, at nandun yung kanilang air conditioned CR, mga kaibigan. Air conditioned CR. Kaya lang, hindi katulad ng clean fuel, ang palikuran ay multiple. Hindi lang isa, dalawa, minsan tatlo pa, minsan apat pa. Air condition, full air conditions. Wala silang store pa. Hindi lang natin alam kasi medyo may kalawakan ng ang area ng mga clean fuel. Baka balang araw magkaroon din ito ng katulad ng Shell, na may karoon ng sariling convenience store. Importante ho talaga yung CR sa atin, dahil nga wala na yung mga tinayo ni Mayor Bayani Fernando noon, nalusaw na. So, ito na, nagre-rely lang tayo sa mga gas stations para maka CR.
mga kaibigan. So bilang pagwawakas mga kaibigan, ang tatlong yan ang aking ibinibida ngayon mga kaibigan. Ang Shell, ang Clean Oil, at ang Uni Oil. Sa aking obserbasyon dito sa Metro Manila ay sila ang mga nangunguna na maayos ang mga vital element na kailangan natin sa gas stations. Ano yon? May availability ng hangin, availability ng tubig, at availability ng tamang mga palikuran, malinis na mga palikuran. Yan po mga kaibigan, sa kategoryang yan. Of course, siyempre, ang main kaya tayo nagpunta dyan is gas. Siyempre, lahat naman gas stations. Ang topic natin ay yung mga feature na wala sa ordinaryo o sa pangkalahatan. Dito, generally speaking, sa Metro Manila, eto yan, tatlo yan mga kaibigan, na nakakuha dun sa criteria na hinahanap natin sa isang gas stations. Mga kaibigan, tulad nga ng iba dyan, na ibang mga vlogger natin, tulad ng Banateros, kapag mabuti, edi purihin. Pero pag sablay, may masamang ginagawa, ay di banatan. Kaya ako naman po hindi babanat. Ako lang po yung nagpupuri. Pero ang asahan ninyo, ang babanatan ko, hindi ko naman babanatan per se, pero baka malamang may tatamaan mga kaibigan. Ito, ayaw ko magsabi ng walang ebidensya. Pero in advance, sasabihin ko na sa inyo, ang next vlog, ang mga vlogs ko ay patungkol dito sa gas stations. I-rate ko mga gas stations, believe it or not, gagawin ko yan. Lahat ng manadaanan natin, i-rate natin. Pero ang siguradong i-rate ko at i-reaction na natin ay ang mga napakaruming C6 mga kaibigan. Maruming C6, maruming mga kalsada, at mga kapabayaan sa mga kalsada. Iyan ang aking magiging content mga kaibigan. Tandaan nyo ang aking account, Lupang Hinirang.